Hello everyone! Layered buko pandan. Naglagay na po ako ng tubig sa isang kaserola. Sinamahan ko na ng evaporated milk. At ngayon naman, nilagyan ko na rin ng asukal. Depende sa inyong panlasa, konting flavoring. At syempre, yung gulaman powder na ating gagamitin. Ang dami po ng mga ingredients ay nakadepende sa procedure ng gulaman powder or kahit anong gulaman na ating gagamitin. At ngayon naman, kapag okay na, ay ilagay na po natin sa isang lagayan. Gumamit din po ako ng strainer. Ang purpose naman po nito para kung may natira na mga buo-buo ay hindi siya sasama. At ngayon naman, isunod na po natin yung second layer. Buko pandan gulaman powder po yung aking ginamit dito. So again, depende sa procedure ng gulaman na ating gagamitin at naglagay na rin ako ng konting gatas. Ngayon naman, haluin lamang natin ito hanggang sa kumulo at matunaw itong gulaman powder. Pinalamig ko muna po yung first layer. Nakaset na siya bago ko inilagay yung second layer ng ating gulaman. Tinanggal ko na rin po yung mga bubbles sa ibabaw. Palamigin po natin ulit hanggang sa maset. At ngayon naman, kapag okay na, kapag set na yung ating gulaman, yung second layer, ay naglagay po ako ng makapuno. Pwede pong ito ang ating gamitin at pwede rin naman yung mga fresh na buko na ating kinayod. Pwede nyo pong lagyan lahat yung ibabaw, pwedeng papantay siya at ako naman ang ginawa ko ay ganito na medyo nakatumpok-tumpok siya ng maliliit para sa bawat slice, yun lamang yung kanyang makapuno or buko. At sinamahan ko na rin po ng lutong sago na maliliit. Yung sago po, hindi ko na ipinakita yung pagluluto dahil pwede naman po tayong bumili nito ng luto na sa palengke. And meron po ako mga videos na kasama doon kung paano magluto ng sago. So pakicheck nyo na lamang po just in case na gusto nyo magluto ng sago para kayo ay mas makatipid. Ngayon naman ay muli ako nag-prepare para sa pagtutunawan naman natin ng gulaman na pang-ibabaw. Mas maganda po kung clear ang inyong gagamitin. Ako po kasi naubusan ng clear kaya white na lang. So okay din naman po yung naging resulta. Hintayin lamang po natin itong kumulo at hanggang sa matunaw yung ating gulaman powder na inilagay. Kapag okay na, ay muli po tayong gumamit ng strainer at atin na pong ilagay or ibuhos dito para siya naman ang pinaka third layer at siya rin yung magsisil dito sa ating makapuno at sago. Hintayin lumamig bago po natin hiwain. At ito na naman ang isang simpleng recipe ng dessert, ang ating jelly buko pandan na slice. So ayan, kung gusto nyo po na pa-slice yung buko pandan, pwedeng ganito ang inyong gawin. Masarap po itong dessert at syempre, konting gastos lamang ang kailangan. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.